Ayun, same kami. Hindi naman kami pilitan sa relasyon. Kumbaga, kung ano yung kaya niyang ibigay, hindi naman ako nag-expect na kahit na ano sa kanya. Kumbaga parang, may minsan sinasabi ko na hindi mo na ako sinasurprise. Ganun. Kasi dati gano'n. Pero dahil hindi naman na ako, kumbaga, matured na ako mag-isip. Kaya hindi ko na ina-expect sa kanya na gawin niya yun sa akin. So, kung ano yung kaya niya ibigay, and kung yun yung way niya, kung paano niya ipakita yung love niya, then so be it. Kumbaga, tanggapin mo kung ano yung pinapakita niya sa'yo. Kasi ganun siya magmahal sa'yo eh. So, kung si Lores, ganun magpakita sa akin ng pagmamahal through hatid sundo, ganyan. So, okay na sa akin yun. Guys, yung mga tao sa likod po tayo sa harapan kasi nadidistract. Guys, dito na kayo sa ang hindi nakaupo. Tatanungin namin. Oh, follow-up question. Oh, next question. Ate, ano? Princess. Hindi, marami tayong question. Arrow down po. You have reached the end eh. Tapos, tara na, okay na guys. Present. Arrow down. Bakit isang page lang? Arrow down. Arrow down. Arrow down, isang page lang, pre. Hindi, meron. Pinas ko na yung kanina. Arrow down. Yan, now. How do you know if it's real love or just infatuation? So for me, real love is not just about feelings. So hindi lang mahal mo siya dahil, or based on nakikita mo, sa nakikita mo dahil ba gwapo siya, or maganda siya, or dahil ba tumibok yung puso mo, or parang, di ba, most of us, kapag nakita mo yung crush mo, di ba, parang, ano sabi na, butterfly in the stomach. Totoo yun, tama, di ba? So for me, that's infatuation. But when it comes to real love is not just, for me, it's not just a feelings. It's decision. Na despite of everything, so me, syempre, as husband and wife, di ba, as a married couple, ayan. So real love for me is, hindi naman kayo laging in love sa isa't isa eh, di ba? May mga times sa buhay nyo, nadadaan kayo na hindi kayo magkakaroon ng magkakasundo, di ba? May times na may misunderstanding, and it's part of the relationship, di ba? Pero yung decision na piliin or mahalin yung taong yan, regardless of who he is, di ba? Kahit mabaho ninyo niya, tanggap mo. Regardless, kahit hindi mag-makeup yan, di ba? Kahit hindi siya pleasing in your eyes. That's real love for me. Na hindi mo kailangan mag-pretend for you to be loved, diba? So, real love for me is regardless, diba? Mamahalin mo yung tao yan. And love is a decision. Yeah, that's all for me. Same lang daw. Follow up question. Sige, next. Marami tayong questions, guys. Paano ko makakapupon sa kanya? Maikli at mabigat, pre. Mabigat. Paano? Sa kanya? Kasi, depende yan sa atin sa preference natin paano tayo mag-move on. Either it's environmental factors or for yourself lang. So, for me, by experience na lang, no? So, paano ako naka-move on? Ang ginawa ko, na
gumawa ako ng habit. Kumbaga parang nag-try ako ng ibang habits. Like yung hindi ko pa nagagawa. Bawa, ay yung hindi ko nagagawang magbasa ng every night ng libro or any books. O yung Bible. Ganun ginawa ko, parang dinivert ko sa ibang bagay. Pero kasi, sa pag-move on, hindi mo makakalimutan mismo yung tao eh. Kasi di ba may na-bury ng memories doon. So, ang pag-move on is, it's like, hindi mo makakalimutan yung tao, pero you have to learn the lesson. So, kumbaga parang araw-araw mo siyang tatanggapin hanggang matanggap mo na siya. So, yun lang for me. Siguro akin, ang move on is something na binibigay mo na yung focus and effort mo, hindi sa pagluluksa, kundi sa pag-effort na maghanap ng ikaka-busy mo. Kumbaga, ida-divert mo lang yung focus mo. Doon mo ibubuhos yung nararamdaman mo emosyon. Yung sinabi nga ni Edren na learnings, doon mo bubuhos. Kumbaga, hindi na doon sa kakaisip sa kanya, kakaalala, parang pag nakita ko siya, ganun. So, i-divert. Kumbaga, yun yung keyword ko doon. Follow-up question? Wala? Marami kasi tayong questions, guys. Pero kung may tanong kayo, follow-up. Sige, next. Where do broken hearts should go to find comfort? Mark, pass. Master. Sige, ikaw, Dave. Sino ba na-broken dito? Sige. Si Dave na-broken din yun eh. Sige. Kasi for me sa akin, it shouldn't go anywhere kasi in the first place, when the time that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, binigay na natin sa Kanya yung heart natin. So, but one thing that I would like to share is that merong isang specific verse sa Bible na kung saan ang sabi doon is the Lord is close to the broken-hearted. Lagi nung tatandaan na merong espesyal na lugar si Lord para doon sa mga taong sugatan, nasasaktan, napapagod, mawawalan na ng hope. So, every time you feel that you are hopeless, every time you feel that you are broken, every time you feel na walang nakaka-accept sa'yo, walang nagmamahal sa'yo, always go back to the Lord. You may not, siguro sa una, parang, bakit kay Lord? Hindi naman niya ako mayayakap, wala naman ako maririnig sa Kanya. Pero based on my experience, siya lang yung nakapagbigay ng comfort na kailangan ng puso ko. It is an experience na hindi ko ma-express sa mga words, pero I would like to challenge each and every one of you. Always go first sa Lord. And then, saka kayo mag-ask sa mga friends, sa mga pastor natin. So, yun lang. Thank you. Then alap ko lang is, dali nyo sa youth life. Kasi this is the place na gusto namin maging safe kayo, and at the same time, yung broken hearts nyo, katulad ng move on, ma-divert sa kung saan kami nagpo-focus din. So in everyday life, hindi lang tuwing broken hearted ka magpo-focus kay Lord. Kung hindi, parang dito, sinasanay natin na si Lord yung lagi natin kinakapitan. Kahit masaya ka, malungkot kay Lord. So, hindi mangyayari kung hindi kayo pumupunta dito or nagbabasa or nagpipray. So, unang step is pumunta dito so that we can help you. Through preaching. Okay, next. Advice on relationships for high school and college. Si Mayan. Si Mayan ay walang jowa nung school. Kahit hanggang sa matapos. Di ba mag-jowa daw kayo sabi ni ano? Thank you. Advice on relationship. Sa akin kapag may work na. I mean kasi, when I was in college kasi,
ang focus ko lang dati is mag-aral. Umuwi, mag-aral, umuwi, mag-aral. Yun lang. Kumbaga wala sa isip ko yung boyfriend. May crush, yes, pero hindi kasi ako yung tipo na na babae na showy dun sa tao kong, dun sa gusto kong tao. Kumbaga parang may crush ako pero isang tao lang. Ganun lang ako. Tapos hindi ako nag-express sa kanya na yung parang alam niyo yung parang papansin, gano'n. Hindi ako gano'n. So sa akin, tinatago ko lang siya. Kumbaga, kinikip ko as crush lang talaga. Pero, walang, kahit na, hindi kami naging friends or anything. Basta nung college ako, may isa lang akong taong gusto, pero never kami nag-usap. Hanggang sa graduate ako, ayun, si Lawrence na yun. Kumbaga, nag-focus ako sa isang tao. Tapos yung gusto kong tao na yun, pinapipray ko yun na sana siya yung maging first and last ko. So, advice sa mga high school and college, aral muna tayo bago kayo pumasok sa relationship. Kasi ang mangyayari kasi niya, magiging dalawa na yung focus ninyo. Or tatlo, siguro, family, school, and relationship. Pero kung ako sa inyo, mag-focus muna kayo sa dalawa, family and school or friends. Ganun lang. Okay. Para sa mga may relationship na college or high school, naranasan na rin yung Mark yan. Kaya, sige, ibigay mo para. Ibigay mo. Sa mga dyan, yung mga college at yung mga high school dyan, magjowa lang kayo ng magjowa. Tuloy-tuloy nyo lang. Tapos pag nasaktan kayo, balik lang kayo dito. Ayun lang yung advice namin sa inyo. Babalik lang kayo. Joke lang. Pero yun actually, isa yun sa mga parang, hindi ko alam, pero kasi ako nung high school ako, ayoko nang may jowa kasi sakit sa ulo. Ang gusto ko, yung nag-a-advise lang ako. Like, kunwari, nasaktan si Yen, sige, lapit ka sa akin, na-advise lang kita. Ang expert ako Kumbaga parang lahat ng tropa ko, nanghihingi ng advice sa akin. And every time na ina-advisean ko sila, paulit-ulit yung advice ko, tapos paulit-ulit din silang lumala, tapos paulit-ulit din yung heartbreak na gusto ko na silang batukan. So, isa yan sa mga kaya nung high school ako, ayoko nang may jowa. Ang gusto ko, yung mga crush ko na may pera, tapos lumalapit lang ako sa kanila pag may kailangan ako. So, ganun yung user friendly. So, ako sa inyo, kung ang advice ko sa inyo is, una, umiyak kayo pag nakita. Una, advice ko is, ingatan nyo yung puso nyo. Sabi ng Bible, guard the heart for it is the wellspring of life. So, meron kasing sinasabi si Pastor Ronald, alam niyo ba yung lobstruck? Mabasa niyo yung lobstruck? So, yung puso nyo, dalawa lang ang tendency niyan. Either, hindi na maniwala sa pag-ibig, or sobrang maniwala sa pag-ibig. Kasi ganito yun, the more na nasasaktan ka, either maging kalyado yung puso mo, maging callous, or maging flesh siya. So, the more na nasasaktan ka, the more na marami kang heartbreak, the more na yung puso mo nagiging kalyado na. Hindi nagiging, parang nagiging distorted na yung pag-ibig sa'yo. Kaya pansinin nyo yung mga kaklase nyo na sobrang daming beses na nagkaroon ng heartbreak, nag-iiba na yung nila. Parang, hindi na pag-ibig hindi ko na kailangan ng pag-ibig. Parang gano'n na yung nagiging nila, motivation. So, kung ako sa inyo, habang bata pa kayo, guard your heart. Yung puso nyo, huwag nyong hayaan na saktan ng mga tao na... Kasi, ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, nung high school ako, I know that people are broken. I know that people will eventually disappoint you.
Kaya ang inaano ko is, kung meron mang taong mananakit sa akin, ayun na yung pipiliin ko hanggang dulo. Kumbaga, or kung papasok man kayo ng relationship, eto, tanongin nyo lang yung sarili nyo. Kaya ko na bang mahalin tong tao na to the point na kaya kong ibigay yung buhay ko sa kanya? Kung hindi pa kaya, huwag nyo munang gawin. Kumbaga parang you need to be filled with the love of God bago nyo mahalin yung ibang tao. So, attend ng youth life, ay nang-advise ko, umattend ng youth life, mag-aral, attend ng youth life, mag-aral, humingi ng advice, makinig. The more na nurture niyo yung ganon, the more na natututo kayo makinig, the more na natututo kayong mag-serve, the more na natututo kayo kanya, yung mga decor na ganyan, the more you learn how to love people. Kasi, pag hindi nyo ginagawa yun, like kunwari, simpleng pag-attend ng youth life, huwag nyo sabihin sa akin na marunong kayong magmahal kung pag-attend ng youth life hindi nyo magawa. Because pag-attend ng youth life is actually a form of love. Kanino? Sa mga tao na nandito. Kung gusto nyo matuto magmahal, attend youth life, know the Lord, be with the people na nagmamahal sa inyo ng tunay. So yun. Sorry. Sige, may bigay Si lang ako. Lawrence ako tinatawag eh. Kikliya mo lang, syempre. Ang sa akin naman, tingin ko, base sa observation ko, may iba nagjojowa agad kasi hindi nakikita hindi nararanasan yung love sa family, hindi nararanasan yung love sa mga kapatid, hindi nararanasan yung love sa mga kaibigan. Minsan sila pa yung hindi madalas pinapansin. That's why, ang susunod nila is, kung walang kaibigan, jowa. Ngayon, tanong dito is, lahat ng hinahanapan mo ng pagmamahal, puro palyado rin katulad mo. Imagine yung sarili mo, mahalin ang sarili mo. Na ikaw maarte, daming reklamo. Imagine, broken din yung magmahal sa'yo. Panigurado, magiging broken yung samahan nyo, nagsisiraan kayo lalo. That's why we are, ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat nating hinahanap is yung love na hindi kailanman i-fail ka. That's why mahalaga na pupunta ka dito sa'yo. Dahil din yung sinasabi namin sa'yo. Ayun lang. Next! What's the most important lesson you learned about love? Ayan si Ate Shara. Nakaramdam ng pagmamahal to eh. Ano yung natutunan mo sa pagmamahal? Mandar na tayo motor. Yung chocolate tsaka ice cream? Iyon! Sige, dali mo na yan dito. Huwag lang maingay. Anong pinaka-importanting natutunan mo sa pagmamahal? Ayun, para sa akin, yun natutunan ko talaga nung, lalo na nung mag-asawa na kami. Understanding talaga sa isa't isa. For example, galit yung isa, huwag din salubungin. Kasi, the more na sinasalubong mo yung galit ng isa, mas parang rumurumo. Ayun. Maikli kasi talaga. Yun yung sa akin. Understanding, guys. Understanding. Sige, follow-up question. Wala? Wala talaga. Sige, next. Where do broken hearts show? Okay, next. Medyo bumibilis tayo, ya. Biggest red flag that we need to take note of in finding a partner. Edred, finding a partner. Anong pinaka-red flag? Hindi, una-una yung manipulative. Pag sinabing manipulative, like, bawa, may girlfriend ako. So, nangyayari, imbes na nagagawa ko yung, like, yung mag-exercise or yung mga importanteng bagay, napupunta pa sa kanya. Diba, Kingsley? Pero yan, napupunta sa kanya yung oras na yan, imbes na makapag-exercise ako, makapag-gawas ng timbang or what. Parang yun. Lahat gagawin niya para yung oras ko dun sa mga ibang bagay, like pag-spend ng time sa family,
pwede niya makuha yun eh, pagka manipulative. Pwede niya makuha yun. Tapos, ang isa pang danger sa isang manipulative behavior or manipulative person, like yung bawa, di ko kaya mabuhay nang wala ka, ano yan? Mamamatay ako kapag wala ka sa buhay ko. Yung mga ganun, pag narinig nyo yun, it's already a red flag. Red flag na yun, actually. Kumbaga kasi, kaya mo namang mabuhay kahit wala kang, diba? Wala ka pang jowa for now. So, ayun yung number 1 sa akin na red flag, which is manipulative behavior. Give one word, may ano yung red flag sa'yo? One word? One word lang sa akin, number 1, dapat Kristiyano. Follower ni Jesus. Agree pala, hindi follower ni Jesus. Sorry, nagkabaliktad. Hindi follower ni Jesus. That one word, attention seeker. Fake. Obsessive. Ako lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Maliit ang attention span, hindi marunong makinig. Ekis. Okay, next question. What's the most important lesson? Ba't na ulit, pre? Next! Sige. Define 5 love languages and relate it to God. Parang haba nito ah. Pero ano yung 5? Ano yung 5? Acts of service, physical touch, words, quality time, Ben, nasabi ko na. Words, act, words, physical, quality, giving gifts. Relate it to God. O sige, anong acts of service para sa'yo? Related to God. Sino ang pwede? Sige. So, siguro quality time. Acts of service nga. Okay, sige, quality time. Sige, quality time mo lang. Quality time sa akin, relate to God. Kasi it's really important for us, especially as Christians, na magkaroon tayo ng time with the Lord, especially with the prayer and reading the Word of God. Yeah, for Sa dagdag ko sa quality time, na si Lord nagbigay ng time, nabuhay siya dito para pagbayaran yung kasalanan natin lahat. To show His love for you. Hindi ko yun yung pinaka-the best na quality time na ginigay sa atin. Another one, acts of service, Dave. Dahil nagsiservice ka, di ba? Alam niyo na ang love language ni Lord is act of service. If mapapansin niyo sa Bible, laging ang sinasabi, obey my commandments, obey my commandments, obey my commandments. It is very important for the Lord na sumunod tayo sa mga commandments niya. Bakit? It is always for our own good. Minsan medyo matigas lang talaga ang mukha natin. Parang, hindi Lord, pogi ito eh. Hindi Lord, maraming pera ito eh. Hindi Lord, mahal niya daw ako eh. Lord, nag-church naman ito eh. Umaten lang pala, pero wala lang. So, yun, act of service, it is very, very crucial sa Lord na magabay tayo sa commandments niya. Read His Word, follow whatever His commandments kasi it will always for our own good. Receiving gifts daw. Diba receiving gifts kanina lang natin napakinggan. Yung John 3:16, binigay ni Lord yung kaisa-isa na anak para sa atin so that we will have eternal life. So yun, short and simple. Sa akin yung physical touch. Though hindi ka natatouch ni Lord, pero let's hope for the eternal life na in that eternity, nakasama natin si Lord, lagi niya ipaparana sa iyo yung touch na lagi mo hinahanap sa mundo ngayon. So let's hope for it. Ano yung last words of affirmation? Wait lang. Siguro dun sa physical touch, isa sa story na gusto ko is yung dun sa alabaster jar, yung ipinurot niyo yung oil. Parang it symbolizes na
it symbolizes as an act of faith. Say, if you notice doon sa New Testament, di ba? Ando na si Lord, sa harapan mo na, dumadaan na. Pero yung iba, nanonood lang, yung iba kinukonsya pa. Pero yung mga naka-highlight sa Bible na talagang nag-reach out kay Lord, yung alabaster there, andun yung mga apostles, andun yung mga high priest, pero siya, wala akong pakialam sa inyo lahat. Mapuntahan ko lang tong si Lord. Kasi, they have this faith na as long as they turn themselves to the Lord, meron silang, or mararanasan nila yung love at yung power ng Lord na hindi nila maranasan doon sa ibang mga napuntahan na nila. Especially doon din sa story nung dinudugo na babae sa anak ni Jairus. Those people are nameless, and I believe na the main reason kung bakit wala silang name doon sa Bible is lahat yung mga taong yon is also symbolizes us up until to this day na dapat whenever we have the opportunity to come to God, have this physical touch. Say ang physical touch is through His presence. So as long as we have that opportunity when we worship, even sa bahay, when we read His Word through the app or through the Bible, let's always expect something from the Lord. Kasi ayun yung main reason kung bakit niya tayo tinatawag in the first place. Sino dito Hello. Sino dito yung physical touch? Love language, kung alam ko. Si Ira. Actually, nararanasan natin yung physical touch ni Lord. Don't deny. Kung gusto nyo makaramdaman si Lord, seryosohin niyo yung communion. Kasi every time that we eat and drink sa communion, doon pinapaalala sa inyo ni Lord na mahal niyo kayo. Even though hindi niyo siya nakikita ngayon. That's why, napakahalaga ng communion. Kasi doon natin laging nire-revisit yung pagbigay ni Lord ng kanyang katawan at dugo para sa ating lahat. Upang makasama niya tayo in eternity. Words of affirmation, Raymond. Yung words naman, pansanan niyo yung mga, parang sobrang laki ng impact. Di ba meron kayong taong lagi niyong tinitingala? And then when that person says something na hurtful, parang it can destroy buong trajectory ng buhay. Like, kuwari, sobrang tinitingala mo yung tatay mo. And then your father tells you something na, wala kang, ampun ka, or isa kang basura, or something like that. Parang pag sinabi sa'yo yun, and kanina, buti pa yung pinsan mo. Buti pa yung ino-compare ka lagi. And I still remember kanina, may kinausap ko si Ate AJ niyo, may nasabi ako sa kanya. And alam mo yun, sa akin okay lang, pero sa kanya, na-hurt siya eh. So, doon ko nakita na that is why reading the Bible is important. Because kung yung mga tao na sobrang pinapahalagahan nyo ngayon cannot tell you something good, go to the Bible and the Lord will tell you how much He loves you. So, I think that's my... Nice. Okay, next question. What would you do if someone did not listen to your side and suddenly leaves you because of one mistake you didn't even do? Hindi nakinig, tapos nag-back out dahil may ginawa kang hindi mo alam. May ginawa kang mali na hindi mo alam. Na hindi ko naman ginawa. Hindi mo naman ginawa. Ano to? You didn't even do. Ayan, kasi more on misunderstand. Tingka. Hugot. Pwede na yan. What would you do? Ngayon, so for example, si Mian may misunderstand. Una sa lahat, hindi ko siya kakausapin ng galit siya. Dapat nakatulog, nakakain na. Then, kapag nakausap ko na siya, kasi minsan dumarating yung point na okay na kami. Tapos di namin pag-uusapan yung problema. Yung nangyaring problema. Ayoko nun.
Kasi, mauulit yun eh, kapag pinabayaan ko. So that's why, bago ako maging okay sa kanya, even though feeling ko okay na rin ako sa kanya, pero dapat mapag-usapan namin yung nangyari na misunderstanding. Na, ang gagawin ko is, pag-uusapan namin, alam mo ba na mali yung iniisip mo? Ano bang magandang example na, kasi madali ako makalimot eh. Pero may mga ganun kami na, mag-usap tayo sa McDo. Siyempre, pakakainin ko muna para medyo good vibes. McDo, SB yan. Tapos saka kami mag-uusap. At ang goal ko is, kung meron man ako nagawang mali, sana i-correct mo ko. O kaya, magtulungan tayo na dapat hindi na maulit yun. That's why kami ngayon, hindi na kami madalas mag-away. Kasi parang, ewan ko, baka ayaw niya rin na pinag-uusapan yung mga bagay na yon. That's why naalala niya na hindi na gawin. Pero yun yung isang pinakamahalaga. Na dapat pag-usapan nyo yung problema at pagtulungan. Minsan kasi sa atin, ma-pride ka eh. Hindi, I will fix you. Diba? May ganun ka pa eh, no? O kaya, hindi, ayusin ko yung buhay ko. Ay, mag-i-effort ako, huwag ka lang mawala. No? Imbis na pinagtutulungan yung problema, so that hindi ulit maulit. Diba? Ganon din sa magkakapatid, no? Minsan nag-aaway kami ni Chris, tas matulog lang kami, tropa na ulit kami. Which is mali. Mali. Kasi kapag naulit siya, mas malala yung away. Kaya, always fix yung misunderstanding. Laging maging open. No? Yan lang. Sige, next. Siguro follow up. Sige, follow up. So, kung sa inyo man to galing, no? Timing is the key. Lalo na kung gusto niyo talaga ma-restore yung relationship, abangan niyo yung lowest moment ng tao na yun. Abangan niyo yung lowest moment na kakailanganin niya kayo at saka ka lumapit sa kanya at kausapin siya. Ayun ang yun. Ayun ang mga technique ng mga boys. Alam niyo yan, di ba? Pag napaka-vulnerable ng isang babae, tapos lalapit si boy, kahit pangit yan, magugustuhan mo. Kasi alam nila eh. Sorry. Ako, ayun lang ang technique ko eh. Wala akong masyadong looks eh. Pero, alam ko kung kailan ako ta-timing. So, dapat marunong kayong tumingin ng sitwasyon. So, hindi. Pasok kayo pa. Ako naman, this doesn't apply sa mag-asawa. Feeling ko magjowa lang to. Kasi, kung sa ganyang kababaw na reason, like, nag-break kayo. Kasi, ayun and suddenly leaves, parang umalis, lumayo, in short, nag-break, if yan yung nangyari, if yan yung story, and you're asking us ano ang gagawin namin, my personal advice is let that person go. It doesn't worth it. Hindi worth it. Bakit? Ang babaw ng reason. Hindi ka pinakinggan. It's so immature. So, ang gagawin ko if andyan ako? Go ahead. Goodbye. It's not worth it. Yun lang. Siguro maybe, usap. Tapos kapag di pa rin ng work, talagang na. Ayun na sinabi pre. Did not listen to your side. Ay, wala sa talaga yun. Kasi pwede rin pwede rin hindi sila nakinig sa'yo kasi nasa galit pa eh. Pero kung pares na rin kalmado, tapos yung pa rin, ayaw na. Ano pag nagpahinga lang? Wow! Nagpahinga pare, cool. Pare. Hindi ka meron dun Let's give the benefit of the doubt. Sige, let's give the benefit of the doubt. Let's say, nag-cool off lang. I need space. It's not you, it's me. Probability-wise, mas malaki ang chance na maghanap na yun ng iba. Lalo na pagka lalaki yun. Parang, huwag muna tayo mag-usap. Parang, lalayo muna ako. Kailangan Kausap naman eh. Pero hindi, napagod lang. Parang, okay na So, sa'yo to. follow up lang. Okay, sige. Sa akin naman, by experience, ganyan din ako sa kanya. Cool off. Pero, ito yung natutunan ko. Kung cool off lang din naman, bakit hindi na lang mag-break? Diba? Kasi, doon din naman papunta yun eh.
Diba? Bakit pa magpapahinga? Eh kung sa iba naman ako magpo-focus na. Hindi na ikaw. Diba? So, pag-usapan. So, kung di na nakinig, let go mo na. Ate, paano kapag, kunwari, pinipilit pa rin nilang i-workout even though na nagpapahinga sila, pero yung someone na to, pilit na, when you workout na rin. Workout pa ng isa? Oo, kunwari. Lagi niyong tatandaan na ang relasyon ay hindi laging one-sided. Kundi dapat... Kasi united kayo eh. You are practicing unity sa relasyon. Parang Trinity lang, no? Kasi yun yung love. Nagpa-practice kayo ng unity. And ang weird lang sa cool-off is, walang malamig na hinayaan mo lang at bigla na nang iinit. No? Kumbaga, pwedeng mawala yung lamig pero hindi na yung iinit. So kung ang pag-ibig is init, may cool-off bang lalamig? No? Or maligam-gam na yon. And then sabi ni Lord, idudura niya lahat ng maligam-gam. Maligam-gam ba? Lukewarm. Lukewarm. Dahil ang pag-ibig ay init at lamig kay Lord. Ang lamig kay Lord is dapat refreshing ang relationship. At ang init is dapat healing, nag-heal. So kung may tension, ang init doon is dapat nag-heal kayo, hindi mas lalo naglalayo. Ang lamig naman is dapat nagiging pahinga kayo sa isa't isa. Kasi yun yung pinapakita sa atin ni Lord. So don't practice yung mga bagay na gano'n, yung cool off. Kasi hindi siya parang scheme lang ni taning yan para maghiwalay talaga ngayon. No? Next! Sige. Ano po ang say ng church about homosexual? Sige, let me answer. Medyo seryoso to dahil dahil sa taon na to masyado nang nagiging sila. Homosexual, sabihin natin LGBT. Una sa lahat, ang practice na to ay pinagbabawal ng Bible. Siyempre, same yan with rapist, murder, idolatry. Lahat yan pare-pareha sa paningin ng Panginoon. So, pangalawang point is, walang pinanganak na rapist, walang pinanganak na murderer, walang pinanganak na homosexual. Hindi pwede sabihin ng murderer na, I'm born with this way. Na mamamatay tayo, kaya papatay ako. So, yun ang binibigay na aral ng LGBT na once na yun yung naramdaman mo, sundin mo. Pwede natin sabihin na unlike rape or murder, hindi naman yung nakakasakit ng tao. Pero, ang tinitira nun is pagdidistort ng meaning ng love, na ang love ay nanggagaling kay Lord, hindi sa definition ng tao. So what we can say to them is, tanggap sila dito, maparapist man yan, dating rapist, dating murderer, dahil lahat tayo makasalanan sa paningin ng Panginoon. At lahat ay kailangan ng Panginoon sa kanilang buhay. Lahat tayo ay broken people, so hindi tayo mataas sa kanila, hindi rin tayo mababa. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon, na lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng pagliligtas. So, anong practice na dapat nilang iwasan? Yes, di ba may mga tao na talaga medyo malambot, yung iba, babae na matigas talaga. Pero yung practice is something na nagpapakita na ang puso natin ay matigas na. No? Matigas ka na kung pwede natin sabihin na yun pa rin yung ways mo na gumagawa ka pa rin ng kasalanan, pupunta ka ng church, pinapalo mo si Jesus. So, contradicting yan. So, ang sinasabi ko is, ang pag-practice ng homosexual is, or nung rape, or nung murder, mapupunta ka sa impyerno. Or, will not inherit the kingdom of God, sabi ni Paul. Pero, hindi ibig sabihin na to, for example, si murderer, hindi na pumatay. Mapupunta ba siya ng langit? Hindi rin. Yung rapist, hindi na nang rape. Mapunta na ba siya ng langit? Nasabi ko, hindi rin.
Ang homosexual, tumigil na siya sa pagiging homosexual. Mapupunta ba siya ng langit? Hindi. Kasi, ang tanging daan lang para mapunta tayo sa langit ay magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Sabihin natin na mayroong tukso sa puso nila. Pero kung ang puso nila laging hinahabol ang Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon through Jesus Christ, they will be saved. Ayan lang. So ano yun yung homosexuality kasi is a problem of belief. Homosexuals or LGBT community are actually a religion. Because they are following a set of beliefs, right? Na hindi kami babae, lalaki kami. Or hindi kami babae, or hindi kami lalaki, babae kami. So, it's a set of belief that is contradicting the Word of God. So parang sinasabi mo, Lord, mas magaling kami sa'yo. Alam namin kung ano yung tama at saka yung mali. First, we love them, but we don't agree with them. Why? Are we going to please people more than God? We will follow kung ano yung sinasabi ng Diyos. And we are going to be firm about it. We can love them nang nagdi-disagree tayo sa kanila. Pero hindi tayo titigil na mahalin sila kahit na meron tayong disagreement with them. We disagree with what they believe, but we still love them. And ayun ang tawag sa atin ng Panginoon. We are not called to fix people. Kasi ang tendency natin, baguhin sila eh. Pero when you read the Bible, it's not actually our job to change people. Ang job natin is for those LGBT community to change what they believe about themselves and what they believe about God. And then from then on, doon lang magsisimulan na magbago yung behavior nila kapag naitama na yung paniniwala nilang mali. It's like, alam niyo yun, it's a matter of belief. That's why, hindi natin tinitira yung behavior nila. Ang tinitira natin is, kailangang ibalik yung paniniwala nila kung ano yung sinasabi ng Bible. And then, that's where the change of behavior starts to happen. Kasi, ano yan eh, kasi yung pagiging LGBT, nagiging way nila yon para ma-feel na accepted sila. Para ma-feel, kasi it's a community, right? Community yan eh. Na kapag sinabi mong LGBT ka, you are part of a bigger group other than yourself. Kumbaga, you feel you belong, you feel loved, you feel accepted by that specific belief na lahat kayo LGBT community. And it's the same thing with us, right? Pero sa atin, bilang mga tagasunod ni Kristo, we don't go to LGBT community para ma-receive natin yung belongingness, yung love, yung acceptance. We go to Jesus Himself directly. Na ang belief natin is that yung pag-ibig, yung belonging, yung acceptance, natanggap natin lahat yan nung namatay si Jesus dun sa cross at ayun yung ultimate expression ng pag-ibig niya. We don't go to, kumbaga parang, what's a better choice for us? Diba? Jesus can only, ano lang yun? Ito lang yun. If eventually, ang ending statement naman palagi is, you will be disappointed. LGBT community is not a perfect group. Christianity is not a perfect group as well. But in Christianity, by following Jesus, meron tayong sinusunod na Diyos na we will not disappoint us because He is eternal. Pero yung LGBT community, they are broken, the church is broken, pero in church, we put our hope in Jesus Christ and not to a set of belief. So, ayun yung difference. Gusto ko lang na makita nyo yung ano na yun. Any follow-up question? Wala. So, huwag niyong i-unfriend, ha? Ang goal pa rin natin is to show them who Christ is. Hindi ko, ganito ako pinago ni Lord eh. Hindi. Pakita mo kung sino siya sa kanila. Kasi yun lang din ang hanap ng puso nila. Love and acceptance. No? Okay? Next! What
What is the truth about getting a partner? Maghahanap, or maghihintay ng darating? Paano maghanap ng partner? Ay, paano kumuha ng partner? Sa paghahanap o sa paghihintay? Sa pagkain daw, char. So for me, hindi siya dapat hanapin. Diba? Kasi I believe kung ibibigay siya ni Lord para sa'yo, hindi mo siya kailangan, hindi mo kailangan mag-effort na gawin to, ganyan. Yes. Sorry. Support. And then, most important for me is to pray for that person. Kung sino man yung ibibigay sa'yo ni Lord. And, Lord, how are you praying for that person? Pray na, Lord, sana yung taong yon is yung mas mahal ka more than me. So, ayun, yun for me. Hindi mo kailangang hanapin. Maghihintay kung if it is God's will. Yeah, for me. Ako, ang stand ko dyan is wala dyan. Hindi mo hahanapin, hindi mo hahantayin. Magpo-focus ka kay Lord. If you will notice doon sa story ni Adam and Eve, yung first ever love story in the whole mankind, ang ginagawa ni Adam doon is yung ministry niya sa Lord, which is magpangalan ng mga hayop. Wala kayong mababasa doon sa Bible na, Lord, ang dami masyado nung mga hayop. I need a partner. I need a someone. Lord, lonely ako. Kailangan ko ng partner. Wala siyang binigay na gano'n. Walang sinabi na gano'n. The Lord sees the opportunity and says, it's not good for a man to be alone. So si Lord mismo yung magbibigay sa tamang oras. Si Lord mismo yung magbibigay sa tamang panahon. Hindi mo siya hahantayin. Hindi mo siya hahanapin. Magugulat ka na lang one day, ay, may partner na pala ako. Ay, ikakasal na pala kami. Ay, may anak na pala kami. If you are going to ask me, kailan ko unang naramdaman yung love ko kay Shara, hindi ko alam. Ang alam ko lang is, I prayed for it. Lord, manligaw ako. Ganyan. Sinagot ako, hanggang sa naging kami, hanggang sa may anak na kami. Hindi ko nakagawa na ng anak ko. Alam mo, di ka narinig ka. Nakagawa na ng mukha. Nakagawa na ng kamukha. Okay. Anyway, yun. Mag-focus ka lang doon sa kung ano yung pinapagawa ng Lord sa'yo. We have our own seasons. May season as a student, may season as a young pro, may season din na kung saan, alam mo yun, doon ka natatawagin ng Lord para magkaroon ng partner. So, as for you guys, ang season nyo ngayon is to be a student. So, be a good student, be a faithful and a good, not really a good, pero an example of a Jesus follower sa inyong mga school, sa inyong mga classmates, sa inyong mga teacher. Dapat makita sa inyo ng mga teacher na parang may iba dito sa estudyante na to. Bakit ang bait nito? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, ayun. Again, hindi hahanapin, hindi hahantayin, hayaan mo sila na magbigay. Yan ako. May gusto akong sabihin. Okay na? Okay na yan? Hindi, ano lang sa akin. Yung maghanap or magantay is something na pasok din doon sa binigay ni Dave na antay mo si Lord magbigay sa'yo. Maghanap, ibig kong sabihin is dapat Kristiyano yung mapapangasawa mo. Or, mapapangasawa, hindi magiging jowa. So, ang goal is mapangasawa, hindi magkaroon lang ng jowa, no? Magkaroon ka ng bilang. And then also, mag-iintay ka kasi ibibigay yun sa'yo ni Lord. Darating yung point na nandiyan na si Mian. Ito na yun. Ito na yun eh. Tapos lagi ko ba kasabay umuwi.
Tapos hindi ko pa alam, ito na ba yun, Lord? Di ba? Ang mahirap kasi sa atin minsan, naghahanap tayo sa malayo, though meron na pala dyan sa malapit. So, una sa lahat, may mga kailangan kayo i-consider. Pag nag-iintay kayo, intay ng tamang oras. Ano yung tamang oras? Tapos na kayo sa pag-aaral, tapos kayo sa work, meron na kayong work, di ba? Tapos, maghahanap ng Kristiyano. It's either meron na kayong jowa, pero ipakilala nyo si Jesus. Sabihin natin meron na, nalock-in nyo na, pero dali nyo dito sa youth life, pakilala nyo si Jesus sa kanila. Maging ministry rin ng ng pag-share ng gospel yung jowa nyo, no? Then also yun lang, yung dalawang yun, tamang oras at dapat Kristiyano. Kasi bakit? Minsan nag-aaway kami ni Mayan, talagang kahit anong sabihin ko, walang talag. Pero pag sinabi ko na, nando ba dapat tayo magmahalan base kay Lord? Doon ka mapapaisip Hindi dapat forgiving tayo, di ba? Alam mo yun, hindi ko naman dahil na ginagamit si Lord para magbati kami. Pero dapat yun yung pinapakita namin sa isa't isa. What if hindi Kristiyano yung jowa mo or magpapangasawa mo? Mahirap yun. Ang gawin ko sa'yo, di ba, naniwala dyan, di ba? Mag-away pa kayo lada, di ba? So, ayun lang guys. Tamang oras, Kristiyano. Okay, next. Tama ba, pagmahal mo, dapat pinapatunayan mo sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa lahat ng gusto nila? Sige. Tama ba, pagmahal mo, dapat pinapatunayan mo sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa lahat ng gusto nilang gawin? Kumbaga, sinusunod mo yung lahat ng sinasama. Hindi. Kasi sa relationships, dapat teamwork kayo. So, kaya nga tinawag na relationship or relation, you should work for those things na bawa, yung ayaw nyo, yung gusto nyong gawin, mga ganun. So, dapat teamwork ang isang relationship kasi we are created relational. Diba, kita nyo naman sa Genesis. Nakita ni Lord na nag-isa si Adam. So, yun. Nag-come up si Lord na bigyan ko ng babae itong lalaking to. So, we are created relational to the point na dapat makipag-communicate tayo din sa mga ayaw natin. Kasi ayan yung magiging cause ng distorted relationships or broken relationships, yung miscommunications. So, kapag walang communication sa isang relationships or let's say na nagkaroon ng misunderstanding tapos hindi kayo parehas hindi kayo parehas na willing na makapag-uusap. So, walang mangyayari din sa relationship. So, dapat teamwork, tsaka pag-usapang mabuti. That's why I disagree with the question. Dapat hindi nila. Dapat pinagsang-ayunan ng dalawa. Kasi dapat, ang relasyon is teamwork na, sabi ni Edren na, anong gusto mo na gawin natin para itong problema na to hindi na mag-occur ulit. Ano yung opinion ko, ano opinion mo. So, after nun, anong dapat natin gawin? Parang ganon. Minsan kasi sa relationship, parang yun nga, parang ikaw lang. Dapat ikaw yung mag-effort, ikaw yung maghabol, ikaw yung basta lahat. Pero dapat teamwork to. Next! Medyo marami pa tayo. What does it mean to give an unconditional love for others? What does the Bible say? Paano magbigay ng unconditional love? Doon sa preaching ni Pastor Jello kanina. Nasagot na yan doon sa preaching ni Pastor Jello. Actually, ang unconditional love na pinapakita. Actually, tayong tao, hindi tayo makakapagpakita ng unconditional love. Lagi niyang tatandaan yan. Laging may condition yung love na pinapakita natin sa tao. Ang sinasabi dyan is, ang unconditional love na kaya nang nating ibigay is yung unconditional love na nanggagaling kay Lord. Pinakitaan ka niya ng unconditional love. Ngayon, yung unconditional love na yun, ipakita mo ngayon sa tao mga nasa paligid. Ang tao, hindi kayang gumawa niyan, si Lord lang. Kaya sinishare lang natin yun. Alam mo ba, ang unconditional love ni Lord sa'yo is namatay siya para sa'yo. Kahit sobrang pangit ng ugali mo. Next!
How to have a trusting relationship with your brother. Para magtiwala. Grabe. Diyan papasok yung Kristiyano eh. Parang nagtitiwala ka na lang kay Jesus. Jesus, sana, okay to. Diba? Kung titiwala ka sa Kanya, hindi dahil mabait siya or anything. Titiwala ka sa Kanya kasi naniniwala siya kay Jesus. Siguro magkamali siya, sabihin ko na lang na matitiwala ako na maayos yung relationship namin dahil Christ-centered yung relationship namin. Sabihin ko, ba't di mo pinapatawad? Pinatawad ka ni Jesus sa kasalanan mo. Dapat patawarin mo rin ako. Kasi yun din yung ginagawa ko rin para sa. So, ang nangyayari, never-ending na forgiveness. Kasi nanggagaling sa taas. May ads ba kayo? Trusting. Ako siguro kasi kaya napaka-importante na parehas kayo ng beliefs eh. Parang kung maghahanap, hindi naman maghahanap, but parehas kayo ng belief, parehas kayo ng nagbuwalk sa Panginoon. So, the more na sabay kayo ginagawa niyo yung mga bagay na ayun, mas inuuna niyo si Lord more than other people. Parang the more na hindi mo kailangan maging magparanoid or parang hindi mo kailangan na bantayan yung taong yun. Diba? Parang as long as secured ka and assured ka, especially sa pagmamahal ng Panginoon, hindi mo kailangan na hindi magtiwala dyan sa partner. Parang mas importante na mas yung foundation mo sa Panginoon is okay kayo. Ayun. Gets ba? Gets ba? Gets. Maiaad ko lang is, kaya din importante na dapat yung ibibigay ng Lord para sa atin, yung pipiliin natin. Kasi hindi ka, yung tiwala na ibibigay mo is hindi naman doon sa tao talaga. Yung tiwala mo ay nasa Lord. Lord, ikaw nagbigay sa akin yan eh. Siya yung inilaan mo para sa akin. Therefore, magtitiwala ako dahil alam mo na siya yung partner na para sa akin, hindi niya ako lolokohin, hindi niya ako sasaktan, alagaan niya ako. Yun. So, we cannot really have this 100% na tiwala dun sa partner natin. Sa Lord tayo magtitiwala. So, it's very important, Lord, ba talaga. Next. Siguro, man-to-man level, mag-jowa level, siguro, kung si Lord, nandyan na. Makikita mo na mapagkakatiwala mo isang tao kung walang tinatago siya. Yun yung muna. Kahit yung, sabihin natin, ay, privacy ko yan eh. Na yun, medyo red flag na rin talaga yun. Kasi, ba't may hindi ka mabigay na impormasyon sa kabayak mo? Magiging isa nga kayo eh, tapos may tinatago ka ba? Diba? Unless, surprise yun para sa kanya. Diba? Ayun, so, napakalaga. Next, dapat ba maniwala agad sa signs? Or hintayin na lang na maging honest siya? Magkusang kumara. So, ang context ata nito is, hindi pa nagkakayaan, walang nag-aaminan, pero close sila, mga gano'n. Parang hindi pa MU, pero malang gano'n na. Sa ano pa. So, ang tanong muna, dapat ba maniwala agad sa sign? Anong sign to? Yung kapag nag-green light yung red light, diba? Sa traffic light. Lord, kapag nag-green to in 5 seconds, siya na para sa akin. Ano ba yun? Guys, balik tayo dun sa kanina. Huwag kayong magtitiwala sa sign na, Lord, kapag kumulog, siya na para sa akin. Hindi. Pag tinamaan ng kidlat yung puno na yun, ganun. Hindi. Lagi kayong babase sa ebidensya. Ebidensya na follower siya ni Jesus, nasa tamang oras, may magandang trabaho, may okay na attitude. Magkakasama na yun eh. Basta Kristiyano, magiging okay yung attitude niyan, magiging open yan sa'yo, lagi niya nagpapatawad, madaling pagkatiwalaan, may magandang trabaho kasi laging nagsisikap. So, sunod-sunod din eh. No? So,
Kung meron namang sige. Or hintayin na lang na maging honest siya at mag-usama. So, si lalaki hindi umaamin nga tato eh. Tapos si girl nag-aantay. Tapos mga ilang years na siguro, no? Tagal na namin mag-best friend, no? O close friend, no? Friendship? Sige, Dre, may sagot ka? Regarding din sa pag-amin, boys, dito lahat. Lahat ng boys, pag-aamin kayo, wag sa kanto. Wag sa kanto, parang aso dun eh, parang Pero ang best way to confess, pwede sa bahay nila. Ganun. Kasi nandun na, sarap na ng magulang. Pwede mo nang dire-diretsong sabihin na, kaya po ako nandito kasi para manligaw sa anak ninyo. Yun lang. Tapos, kasi di ka naman na, di ka naman i-harm ng magulang kapag umamin ka sa harap mo. So, yun yung best way para sa akin, pag umamin. Pero kasi kapag ang ginawa nyo is parang distorted, lagi kayong ng signals na gugustuhin, tas kinabukasan hindi. Maling-mali yun, boys. So, kailangan maging intentional kayo. Kaya ko nasabi, pag magko-confess kayo sa bahay mismo ng babae. Okay? Ang may sasagot ko naman yan, kasi for sure sa babae nang galing to eh. So, ano yung sasagot ko? Dapat ba maniwala agad sa science? Hindi. Kasi gaya nga ng sabi ni Kuya Raymart, ang tendency namin ng mga lalaki is, yung term? Collect and select. Ayan, parang may 10 kami na choices, magpapahiwatig kami sa isa-isa na yan. Tapos, kung sino yung may pinakamalaki na probability, doon kami pupunta. Hindi lahat pero most of the time, ganon. What I want the girls to understand is that as long as hindi nagsasabi, as long as hindi hinihingi, or as long as hindi ka ipinagpapaalam dun sa mga magulang mo, isang malaking red flag yun. Pag mag-jowa na. Pagka naman mag-jowa na, always wait for yung pag-amin. One of the stories that I can share with you is yung love story ni Rachel saka ni Jacob. Did you know na si Jacob, 14 years na nanligaw, winurk out yung mga efforts niya para lang makuha niya si Rachel? 14 years in total. 14, 1-4. So, it is very important for you girls na hindi man ligaw, wag kayong manliligaw, wag kayong aamin. Kasi, most likely, iti-take advantage lang yan. Lalo na kung hindi Christian. Ay, nako. Very red flag. So, pag umasa sa signs. And, yung signs, if mapapansin nyo rin sa Bible, ang mga tao na nanghihingi ng sign kay Lord is yung mga tao na hindi agad naniniwala sa Kanya. Lord, kung ikaw to, magpakulan ka nga ng ganda, magpakulan ka nga ng ganyan. Di ba sa inyo sa Bible, lahat ng mga character sa Bible na nanghingi ng sign kay Lord, hindi naniwala kay Lord nung una. May unbelief kay Lord. So, if may unbelief ka dun kay Lord, you get the point. Payo ko sa boys, ewan ko kung medyo manhit ba ang boys o baka ako. Tingin ko manhit, no? Kayo girls, huwag kayong makamin, pero magpakita kayo ng mga acts na, kunyari, bigyan ka ng stick o, no? Binigyan ako ni Mia ng stick o. Pero ako, di ko ina-accept yun as, na may gusto sa akin or anything. Parang akala ko lang, dahil nag-request ako ng stick ko sa kanya, binigyan niya ako. Hindi natuwa naman ako. Pero hindi ko kinoconsider yun na may gusto sa akin. Pero, ang the long run, ang nangyari lang is, dahil ang unang nag-step is si girl, ang akala tuloy ni lalaki is siya yung unang na-inlove. Pero ang totoo niyan, si babae pala yung unang na-inlove. Kuya,
Sige. English, Tagalog. Basta, Nakita kasi ako sa TikTok. basta, sige, ano? Nakita ko Alam mo na. nila, parang yung he fell first, but he fell harder, tapos parang, wait na kasi, She fell first. He fell first, but he fell harder, tapos naghiwalay sila. Pangit daw yung ganun, dapat daw, para daw tumigo yung relationship, babae daw muna yung magagusto sa lalaki. Oo, kasi minsan, kung ang unang lalaki yan, kunyari, nanligaw, wala naman talagang gusto sa kanya yung babae. Minsan nagiging, nagiging materialistic yung babae. Ay, sige, panahin ko to. Ma-effort and anything. And ang basihan is dahil ma-effort si lalaki, di naman talaga na-in-love dun sa lalaki. Nangyayari, ginagamit siya ni girl. Pero kung ang nangyayari kasi is, kapag parehas kayo na in love sa isa't isa, doon talaga yung matibay. And at the same time, kapag nandun si Lord. So, ang sinasabi ko lang is, dapat ang lalaki is laging nag-e-effort. Kasi kahit mag-jowa na kayo at mag-asawa, si lalaki at nagsasacrifice. Kasi si babae laging, alam niyo na. Diba? Kaya laging may sacrifice si lalaki. Pero si babae, ay siya yung laging nagbibigay ng, ikaka-in-love mo. Mga gano'n. At sige, mahalin ko to, ba? Basta walang pilitan pagdating sa relationship. Next. Bilisan na natin. What does it mean to submit fully to your partner? What did love abide us to submit? O para sa babae, submit daw. Kasal. Kasal, yung mga kasal. Kasal yan eh. How does it mean to submit fully to your partner? Sige, paano daw yun? Siguro sa Bible lang talaga eh. Kasi di ba sinabi naman dun sa biblically, we have to submit to our husband. Saan ba yun? Anong verse ba yun? Ephesians 5. Ephesians 5. Siguro example na lang, dati nag-church ako sa CCF. Tapos si Raymond dito sa LPCF. Siyempre, bilang head of the family, and siyempre, siya yung dapat nagdedesisyon most of the time, biblically. Siyempre, I have to submit to my husband. So, kung saan siya nag-church, dapat nandun din ako. So, ang hirap din kasi nang magkahiwalay kayo, di ba? So, for us to become one, dapat I have to submit to him. Bakit kasi, sige. Ang kasi dyan, bakit submit? Kasi si babae prone to, Error. Di ba prone to error? Prone to, anong tawag doon? Ano niya yung lalaki? Parang siya yung maging commander. Di ba? Madalas sa lalaki yan eh. Prone si babae na gusto niya, siya yung nasusunod kaysa sa lalaki. Kaya ang nais ni Lord na magpasubmit kayo sa lalaki kasi yun yung design din ni Lord. And also, para makontrol din si lalaki yung kumokontrol sa kung ano yung nagiging desisyon mo ng babae, yung mga biglaang emosyon, di ba, ng babae. Kasi si lalaki, huwag kayong ma-open, mga girls, na submit to your husband. Pero ang pinakamabigat talaga dito is yung sinabi ni Paul sa lalaki na sacrifice yourself sa babae dahil nag-sacrifice si Jesus for the church. So, role ng lalaki na mag-sacrifice and si babae mag-submit. Then, hindi ibig sabihin nito na basta oo lang kayo sa lalaki, sa desisyon ng lalaki. Dapat si babae is laging merong say, laging ayun nga, teamwork na okay ba tong option na to? Si lalaki na po-confirm, sige, okay yan, sige. Parang ganon. Meet halfway pa rin. No? Tama naman. Agree na Basta. Sa kanong time na yung babae, yung nag-decide on her own, doon na nagsimula yung fall of man. Yeah. If babasahin nyo yung sa Genesis, doon sa Adam and Eve, mag-isa lang naman si Eve nun nung magkausap sila ng serpent, di ba? So, ayun na.
practice din kasi sa nakasanayan kong church din. Is, yun na, parang as wives or as a woman, parang helper din tayo sa husband natin. So parang siya yung mag-lead and we are here to support. Ayan. So kahit magjowa kayo, dapat pinapractice niyan. Kasi actually, biblically, wala naman talaga dapat magjowa. Ano lang talaga, mag-asawa agad. Kung baga kayo yung desperate, tapos after nun, jowa na agad. Ay, mag-asawa na agad. No? So, dapat sa magjowa pa lang, pinapractice na yung gano'n. Kung ano yung inuutos ng Bible. So, that pagdating sa mag-asawa, same environment pa rin, pero nandun na yung commitment. No? Next. How loving God first is more important than loving your parents, friends, and works. How does that work exactly? Kung nakinig kayo sa lahat ng sinabi namin kanina, na kung ang love, if God is love, sa Kanya manggagaling yung love na kailangan ng puso mo. Kasi lahat naman ng tao pinanganak na walang alam sa pagmamahal. No? And dapat si Lord lang magturo niyan sa atin. Kasi nga, walang magaling na magturo ng pagmamahal, kundi si Lord lang. Kasi siya yung pagmamahal. So, paano mamahalin yung magulang mong lagi kang pinapagalitan, lagi kang pinapalo, lagi kang mamahalin mo sila, napapatawarin mo, hindi dahil nanay mo siya, no? Kundi dahil may Diyos na galit sa'yo, pero minahal ka pa rin in spite of all of our wrongdoings. No? Ganon din sa kaibigan and sa mga friends and work, nasa work mo or klase mo. Na kapag nagmamahal ka, ang pinapakita mo, hindi sariling pagmamahal, kundi pagmamahal na pinakita sa iyo ni Jesus sa cross. Kahit masakit yung ginawa ng friend mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, you will love them. Kasi ganun din yung ginawa mo kay Lord at yung ginawa niya para sa iyo. Kaya kay Lord tayo bumabasa, hindi sa kung kanino. No? Dagdag na lang dun sa sinabi ni Lawrence kasi, diba? Ang tanong is, how loving God first is more important than loving your parents, friends, and works. How does that work exactly? So kasi diba mayroong verse sa Bible sa 1 John, we love because He first loved us. So kapag in-acknowledge natin na una tayong minahal ng Diyos, we are able to love other people like friends, family natin, and friends natin, kamag-anak, relatives, and all the people na nakikita natin, neighbors. So we love because He first loved us. Isa pa. Kung wala si Lord sa usapan, wala yung source ng love sa usapan, ano nangyayari sa pamilya? For example, sa pamilya, okay lang sa'yo na pinapalo-palo ka. Okay lang sa'yo na kabaliktaran na lumaya sa bahay, imbis na magtiis at mahalin pa rin sila. Sa magkaibigan, okay lang na may ginagawa siyang mali, basta masaya kami. Diba, nagiging mali yung relationship pag wala si Lord. Kasi siya nga yung love eh. For example, sa relationship, pwede kayong mag-compromise na itong jowa ko addict sa kung ano mong kinaka-addikan. Sige, okay lang, basta hindi kami maghiwalay. Ano nangyayari? Nagiging, tinotolerate mo yung mali niyang ginagawa, hinahayaan mo siya, hindi mas lalong may nag-a-adjust, may naaabuso kapag wala si Lord sa usapan or sa relationship. No? So, marirealize nyo yan kung hindi nyo pa mag-get. Marirealize nyo na lang na dapat hindi kang tubag-mahal kapag wala si Lord. Next! Ask ko lang doon sige. Balik. Sabi nga din ba sa Bible, but God demonstrated His own love towards us, and that while we are still sinners, Christ died for us. Bakit importante na si Lord muna yung mahal natin bago yung mga parents natin, yung mga friends natin? Kasi si Lord kay Lord natin kukunin yung love na ibibigay natin doon sa mga taong nakapaligid sa atin, na sinners din katulad natin. Ang problema kasi dyan is we
have this expectation from other people. Expectation from our parents na responsibilidad nila na pag-aralin. Ako, bigyan ako ng pera pag tapusin ako ng pag-aaral. Hindi ko sinasabi na mali yun, pero lahat kasi tayo is imperfect, lahat tayo sinners, lahat tayo nagkakamali, and we are all prone to that. And lagi na lang natin, or ang pinaka-bottom line na masasuggest ko is, sinner din siya katulad ko. Kung ako nga minahal ng Lord, bakit hindi ko siya mamahalin? Yun na lang yung always na mindset natin. Kasi madalas ang lagi nating sinasambit is, dapat ganito kayo, dapat ganyan kayo, dapat ganito ginagawa mo, dapat ganyan ginagawa mo. Eh si Lord yun din yung dapat na response sa atin. Alam mo, dapat ganito, dapat ganyan. Pero hindi ganun ang ginawa ng Lord. He chose to love us while we are still sinners. Tinanggap niya tayo nung time na makasalanan pa lang tayo. So dapat ganun din ang gagawin natin sa kanila. Sa mga parents natin. Next. Okay, next. How can I love someone who hurt me real bad? Ano, mamahalin yung ano? Oh, Raymond, sumagot ka. May clear na. Ano, kaya pa ba, guys? Hindi na kayo nakatingin sa mata namin. How can you love someone who hurt you? Hurt them back! Paano nga pa? So, I think the principle is there, diba? Diba lagi namin sinasabi sa inyo sa Youth Life, how do we love someone na nag-hurt sa atin? Go back to your relationship with God. Ilang beses mong hinurt sa Lord? And then from there, as you understand how much mong nasaktan yung puso ng Panginoon, and then view yung relationship na yon na sinaktan ka in light of that relationship of yours with God. Kung paano ka minahal, tinanggap, tinatawad ng Diyos. Soak yourself into that, and then habang tumatagal na na-experience mo yung ginawa ni Lord para sa'yo, and then eventually mamahalin mo rin yung tao kung paano ka minahal na Lord kahit sinaktan ka. Ayun lang. Tingin ko, kapag ganito yung mindset mo, parang tinataas niya yung sarili niya na ako mabuti, siya masama. Eh, that's why, bakit ko papatawarin to? Eh, ako yung mabuti, siya masama. That's why, yung sinasabi ni Raymond na dapat makita muna natin na tayo nagkasala rin. Dapat makita natin, once na may gumawa ng kasalanan sa atin, at sasabihin nyo, ganun din ako kasama. Pinatawad ako ni Lord. That's why, papatawarin ko rin siya. Yun yung problema, kaya hindi tayo makapagpatawad. Kasi feeling mo, mas okay ka. Kaysa dun sa nakagawa sa'yo ng mali. No? Dapat malaman niya na pares lang kayo masama, pinatawad ka ni Lord, kaya papatawarin mo rin siya. Kasi in the first place, hindi yung pamamahal na ipapakita mo or yung papapatawad mo, kundi ang ipapakita mo is papapatawad at pamamahal ni Lord. Let's just say na, mayan, papatawarin kita kasi pinatawad ako ni Lord. Nung time na ang dami kong nagawang kasalanan. And I will love you kasi ganun ako kamahal ni Lord. Diba? Medyo maangas ka pa, diba? Next! Ang motto ko sa relationship namin ni AJ, mamahalin kita hanggat mahal ako na Lord. Yan. Ayun lang. Simple lang. Eh, kailanman, hindi ka mahal ka pa rin ni Lord. Add ko lang din. Sige. Sa mga situation na ganyan, na hirap tayo na mahalin yung taong nakasakit sa atin, always remember na parehon yung need si Jesus. Need mo si Jesus para mapatawad siya, at need din niya si Jesus para makorek yung behavior na kung ano man yung behavior na nagawa niya. Kailangan natin pareho si Jesus, yung lagi matatandaan kapag yung sitwasyon. Next. Next. How does loving Jesus is the solution to my life's full of pain and struggle? Ano daw? Paano yung pagmamahal ni Jesus? Sige. Mali ito. How does loving Jesus?
No, it's not you loving Jesus that will heal you. It's Jesus loving you. Magkaiba yun. This is religion. This is what religion teaches you. You need to love God with all your heart, soul, strength, and mind. No. Christianity is what we follow. Ang sinasabi ng Christianity is that we are the object of God's love. So dun ka mag-i-start. Kailangan, parang sinasabi natin sa Youth Live, ma-experience mo, maranasan mo muna yung pag-ibig ng Diyos sa'yo before you love other people. That's it. Doon tayo mag-i-start. Hindi tayo dyan nag-i-start. Response lang yan. Pero hindi ayan ang root ng ating pagmamahal. Yes. Is it possible to love someone unconditionally like Christ? Kaya same lang din kanina, no? Ulitin ko lang, hindi tayo nakakapagmahal unconditionally. Conditionally. Kasi bakit? Sinasabi mo na, mamahalin kita kasi minahal ako ni Lord. O may reason ka na, di ba? Ganon tayo magmahal. Hindi tayo Diyos para magmahal unconditionally. Kundi yung love na pinapakita natin is galing kay Lord. So we loving them conditionally. Conditionally kasi minahal ka ni Lord. Tulad na sinabi ni Raymart na hanggang mahal ako ni Lord, mamahalin kita. Conditional yun. Mali rin yung unconditional. Next, why does living in love and the truth matters? So, pag truth lang, religion yun. Pag love lang, religion lang din yun. Pero pag truth tsaka love, that's Christianity. Ayun ang tinuturo ng Youth Life. What do we say? Ano yung sinasabi ng truth? Truth, that merong Diyos na namatay sa'yo, or na merong Diyos na namatay para ipakita niya yung pag-ibig niya. Yung love is an action, which is the response ng ginawa ni Lord para sa'yo. So, na-experience mo yung pag-ibig niya. So, kung paano mo na-experience yun, ayun din yung magiging outcome ng buhay mo. Gets nyo? Doon lang lagi. Balik lang doon. Ibig sabihin, it's both truth and love. Na-understand mo yung truth and then, ang nagiging outcome nun is pag-ibig. So, either, kung love lang, religion yun. Kung truth yun, truth lang, religion din yun. Pero kung Christianity, or biblical Christianity, it's truth and love. Siguro bigay tayo ng, paano kung love lang? Pwede ka ba magmahal tapos minamahal mo siya kahit kasinungalingan yun? May love tsaka lie. Hindi pwede magsama yung love tsaka lie, di ba? Pwede ka alam mo nang naglolo ko siya sa'yo, minamahal mo pa rin. Medyo ka na doon, iba ka na, di ba? Meron namang isa, walang love, truth lang. Lagi kang pinupuna. Alam mo, ganto. Dapat ikaw, ganto. Ganyan. Di ka pinapakita ng pagmamahal. Lahat ng sinasabi niya sa'yo is laging masakit. Yan yung truth lang. No? So, yun yung example ko. Next! Ang love ba is give and take? Love is give and take. Okay, i-analyze ko muna. Actually, take muna, saka ka mag-give. Ano yung iti-take mo? Yung love ni Lord, syempre. Siya ang unang nagbigay. Ikaw ang unang mag-take, tapos, para meron kang maibigay. Kasi lahat tayo pinanganak tayo dito na walang dala. Kaya lahat din ng binibigay natin sa tao is galing kay Lord. Miski support, pagmamahal, joy, anything na emotional na nanggagaling ay kay Lord. No? Sir, you take something from God, which is yung pag-ibig niya, and then you give. Bunga yun ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, give and take, hindi yung may bibigay ako sa'yo at nakasakit ang balikan mo ko. Hindi ganon. Ang sinasabi natin is we give, kung hindi siya magbalik, meron tayong pinagkukuhaan na iba, hindi siya. Si Lord. We take the love of God and then we give it to people, but we don't expect other people to give it back to us dahil kay Lord tayo nagte-take back. Gets? Gets. Parang magpabilisan na to. Sige, next. Bilis na. What is the importance of marriage for someone who wants to be in a relationship? Okay, Dave. Well, first,
ayun na yung isa sa mga pinaka-assurance na po pwede mong makuha dun sa partner mo. It takes a lot of gut for a man, not boys, for a man to ask for his partner's hand. It takes a lot of gut. Hindi madaling mag-say ng will you marry me. Ang haba ng reparations niya. And ayun yung importance ng marriage. For girls, as you all know, at sabi natin sa Bible, the only time na isusukon niyo ang bataan is kapag mag-asawa na kayo. That is the best gift that you can give to your partner. Marital sex. No. Huwag isusuko ang bataan hanggat hindi pa kasal. Kaya naman lagi ko din sinasabi sa mga girls, even doon sa mga dati naming youth. Kapag walang balak na pakasalan ka nung guy, X na agad. Kapag nanliligaw pa lang sa'yo, as much as possible, hanggat nanliligaw pa lang, tanongin mo na kaagad, may balak ka bang pakasalan ako? Kung wala, wag na. Don't even entertain. Kasi gumagawa ka lang ng sarili mong buhay. Sasagutin mo in the end of the day, bakit ganyan kayong mga lalaki? Nadami pa kaming mga matitino. Ako naman, nandidiwala ako sa date to marry. Girls, diba? So, bago kayo mag-enter sa relationship, tanungin nyo muna kung hanggang saan tayo. Dapat ang goal niya is marriage. Diba? Kung wala naman, kung wala siyang goal na gano'n, para saan pa to, diba? Ba't pa tayo nag-e-effort? Ba't pa tayo nagbibigay ng time kung hindi naman yun yung goal mo? Diba? So, ang goal is, bago kayo enter sa relationship is to marry that person. Wait lang, excited. And yung premarital sex is a best gift that you can give to your future husband. Diba? So, regalo yun. So, hindi siya pwedeng binibigay lang kahit ganun. Okay? So, yun din. Nandun din sa Bible yun na yun yung magandang regalo na mabibigay mo sa mapapang-asawa mo. Diba? And ang sarap sa feeling na hinintay niyong dalawa bago kayo ikasal. Diba? Agree. So, kaming dalawa ni AJ, we never quit. Nung magjowa pa lang kami, hindi kami nagtatravel ng kaming dalawa lang tas for 3 days or 2 days. No, we don't do that. Kaya, kasi iniiwasan namin yun, yung premarital sex. So, ayun. So, ayun, mahalaga yun. So, make sure na huwag nyo gagawin yan. Kung gusto nyo mag-travel, travel kung saan-saan, intayin nyo o magpakasal na kayo kung gusto nyo talaga mag-travel. Okay. Bigyan ko lang kayo ng meaning ng marriage. A marriage is something na pinapractice niya yung relationship ng church and ni Jesus. Kung saan si Jesus ay nagbibigay ng love and si church nag-give. Nag-take and nag-give. So kung ipapakasal kayo, yan yung una namin sinasabi, tamang oras, dapat Kristiyano. Kasi sa marriage, ang pinapractice is yung relationship na binibigay ni Jesus sa church at sa bawat isa. Kung wala si Jesus, actually hindi marriage yung nangyayari, no? Na binigay ni Lord, ha? So, yun yung basehan natin. Okay, last na. How do I know if ready na ba ako magmahal? Uy! Eto, alam niyo kung paano? Ito lagi metric ko para malaman ko kung ready ba ako. Handa ba akong i-let go lahat? Handa ba akong i-let go yung pinakamahalagang bagay sa buhay ko para sa pag-ibig ni Jesus? Kung hindi pa, you're not ready. Malalaman mo yon if yung pag-ibig ni Lord yung pinakamahalaga sa'yo. Na handa mong i-let go yung mga lahat ng bagay other than the love of God
Kumbaga parang handa kang i-let go yung lahat ng bagay other than the love of, para sa pag-ibig ng Diyos para sa'yo. And then you're ready. That's it for me. We're not talking about money, career, achievement, and all of those things. I'm just talking about the love of God. If the love of God is something that is so important to you that you are willing to let go of things para doon, and then I think you're ready. Sa akin naman, on a deeper sense, lahat tayo hindi handa magmahal. Kaya that's why lagi tayo tumatakbo sa Panginoon at hinihingi yung pagmamahal. Everyday yun. Kaya dapat natin laging ma-realize na hindi ako marunong magmahal. That's why lagi akong titingin kay Jesus upang makapagmahal ako. No? Darating yung point na nagmamahal ka na fully kapag nakikita mo na fully yung pagmamahal ng Diyos. So, huwag nating sukuhan si Lord na lagi tayong habulin siya, no? Nauuto na. Pero yun. Last na. Sige. Ano lang. Nauuto siya. How do I know if ready na ba ako magmahal? Kapag kontento ka na sa Panginoon at ready ka na mamatay kahit wala kang maging asawa. I will always go back to Adam. Hindi siya nanghingi ng partner, hindi siya nanghingi ng jowa. Busy lang siya sa ministry niya busy lang siya sa kung ano yung mga pinapagawa ng Lord sa kanya. And then, he woke up one day, may Eve na. Follow-up question. Wala na? Wala na? Picture muna tayo, guys. Bago tayo kumain. Parang share rin kami sa Next! Kagina na.